641. Lance Damon, nakahanap ka ba talaga ng gamot para kay Sarah? Hindi pa malinaw, at kahit na, hindi ko alam kung dapat kong gawin ito dahil, well, medyo hindi patas kay Sarah. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sige, huwag mo na akong pakialaman, hintayin na lang natin matapos ang research ko, baka sayang ang oras. Sige, ipagpatuloy mo ang iyong pananaliksik. Nilock ni Lance ang pinto para pigilan ang mga tagalabas na makapasok. Si Sarah ay nakahiga sa kama ng hotel, si Lance ay nagtusok ng karayom sa isang lugar sa katawan ni Sarah, at sabay-sabay na sinubukang ituro ang isa sa mga acupuncture point ni Sarah. O kaya, sinubukang mawala ni Lance. Panloob na puwersa kay Sarah muli, sa madaling sabi, si Lance ay nag-iisa sa loob ng 3 araw sa hindi malamang dahilan, at pagkatapos ay gumawa ng mga tala habang ginagawa ito. Sa loob ng 3 araw na ito, patuloy na nakatingin si Sarah kay Lance, at hindi niya maintindihan ang ginagawa nito. Sa paanan ni Lance, mayroong 12-dosenang mga sheet ng A4 na papel, kung saan maraming maliliit na tao ang ginugol, at maraming acupuncture point ang minarkahan sa katawan ng maliit na tao. Ito ang record na ginawa ni Lance sa 3 araw na ito, ang mga ordinaryong tao ay maaaring hindi maintindihan. Tumingin si Sarah kay Lance at ngumiti, "Kuya Lance, napakagwapo mo kapag seryoso ka." Gayunpaman, si Lance ay lubusang nalubog sa sarili niyang mundo na para bang hindi niya narinig ang mga salita, at hindi ito pinansin ni Sarah dahil hindi ito ang unang pagkakataon na sinabi niya iyon. Phew! Sa wakas, ibinaba ni Lance ang huling piraso ng nakatalang papel at huminga ng malalim. Si Lance ay tila gumawa ng isang detalyadong plano sa paggamot at mga hakbang, higit sa 10 pahina ang haba. Si Lance ay paulit-ulit na napatunayan na ang pamamaraang ito ay lubos na magagawa. Ngunit syempre, kailangan pa ring subukan ang lahat para malaman. Kuya Lance, sa wakas natapos mo na ang iyong trabaho, nakaligtas na ba ako? Seryosong tumingin si Lance, "Sarah, ngayon tungkol sa iyong sakit, sa palagay ko masasabi ko sa iyo, napatunayan ko na ang iyong sakit ay walang iba kundi ito." Kuya Lance, sabihin mo na dali. Sarah, ang dahilan kung bakit ikaw ay hindi maipaliwanag na may kapansanan at walang makakahanap ng dahilan para dito ay dahil, ang iyong isip ay napakahusay na binuo, sa modernong wika, ito ay ang iyong utak, ang mga alon ng utak ay napakalakas. Alam ng maraming eksperto sa mundong ito. Ang utak ng tao ay may mahinang brainwaves, at ang brainwaves ng lahat ay nasa loob ng isang tiyak na saklaw. Kung mas malakas ang isang tao, mas malakas ang kanyang brainwaves, ibig sabihin, mas mental siya. Ikaw, sa kabilang banda, ay ipinanganak na may abnormalidad, ang iyong brainwaves, lampas sa maximum na kayang hawakan ng iyong utak, kaya maraming hindi inaasahang bagay ang nangyayari, kaya bigla kang na-disable, at saka, sa hinaharap, maaari mong matrigger ang lahat ng uri ng iba pang hindi maipaliwanag na mga sintomas na hindi inaasahan ng sinuman. Hindi pwede. Sarah, hindi ako sigurado noon, kaya hindi ko sinabi sa iyo. Ngunit ngayon na-establish ko na iyong mga manggagamot na gumamot sa iyo noon, alam lang nilang maghanap ng mga problema sa iyong katawan, ngunit hindi nila pinansin ang espiritu. Syempre, naiintindihan iyon, pagkatapos ng lahat, walang paraan para sa mga manggagamot na gamutin ang anumang trauma sa espiritu. Kuya Lance, so what you're saying is that there's no way for me to heal. There's really no cure. Nawalan ng pag-asa si Sarah. Sinabi ni Lance, "Sarah, hindi na kailangang mag-alala, naghahanap ako ng paraan para tretuhin ka nitong nakaraang 3 araw, at ngayon nakahanap na ako ng paraan para tretuhin ka, at ang posibilidad ay napakataas." Kuya Lance, anong solusyon mabilis mong sabihin. Abala si Sarah sa pagtatanong. Ito, siguro destiny talaga, Sarah, totoo. Nang walang itinatago, sa mundong ito, siguro ako lang talaga ang makakapagligtas sa iyo. Nagkataon lang na natuto ako ng martial art, tinatawag na Salkung Power Technique, at ang paraan ko sa paggamot ay ang paggamit ng Salkung Power Technique na ito. Para pahinain ang iyong espiritual na lakas. Ang downside nito ay ang iyong mental strength ay hindi kasing lakas, at ang nakabaligtad ay na maaari kang bumalik sa normal.
Kaya, ngayon ikaw ay magdedesisyon para sa iyong sarili. What's the point of deciding? Surely it's a cure? Sobrang lakas ng brainwaves ko, pero disabled ako, ano pa ang silbi nito? Umiling si Lance, hindi, kung ikaw ay isang normal na tao, ang pagiging malakas sa pag-iisip ay lubhang kapaki-pakinabang, ngunit naging masama ka dahil masyado kang abnormal. Sumisip-sip sa akin sa isang malaking lawak, at ito ay magiging isang malaking kalamangan para sa akin na kunin ka. Kuya Lance, huwag ka nang magsalita, gusto ko lang bumalik sa normal ngayon, huwag mo nang pakialaman ang espiritual na enerhiya. Sige, kung gayon, sasamantalahin kita. Si Lance ay medyo nahihiya, ang paraan ng kanyang paggamot na ito, sa tahasang paliwanag, ay ang paglipat ng isang bahagi, o kahit na ang karamihan, ng mental energy ni Sarah sa kanya. Sinasamantala ni Lance si Sarah kung talagang lumakas ang espiritual na enerhiya ni Lance, malaki ang posibilidad na makapasok siya sa kaharian at makapasok sa inner gate great perfection, o kahit na innate, kaya naman medyo nahihiya si Lance. Gayunpaman, walang pakialam si Sarah. Phew! Huminga ng malalim si Lance at sinimulan ang kanyang plano sa paggamot. Nagpasok si Lance ng 81 silver needle sa utak ni Sarah, at ang buong bungo ni Sarah ay naging hedgehog. Pagkatapos, si Lance ay nagpasok din ng 81 pilak na karayom sa kanyang sariling utak, at si Lance mismo ay naging isang hedgehog. Sa ganitong paraan, inilapat ni Lance ang mga ito ng paunti-unti, pinagsama ang mga ito sa kanyang paraan ng Sokong Power. Pagsapit ng tanghali kinabukasan, hindi pa rin tapos si Lance. Binantayan ni Lance ang mga daliri ng paa ni Sarah, kung gumalaw ang mga daliri ni Sarah, ibig sabihin ay dapat itigil na ang paggamot, ang brainwaves ni Sarah ay umabot na sa antas na kaya niyang makayanan, hindi na maa-absorb ni Lance, at least mag-iwan ng sapat para sa iba. Kaya lang, ang sariling ulo ni Lance ay parang sesabog. Talagang lumalaban din si Lance, ang paggawa nito ni Lance ay malamang na maging sanhi ng kanyang sariling utak na hindi makayanan ito at maging may kapansanan, gayunpaman, ang posibilidad na ito ay hindi mataas dahil si Lance ay pagkatapos ng lahat ng antas ng pagiging perpekto ng Hautian, ang kanyang utak mas mataas ang kapasidad kaysa kay Sarah. Sigaw ni Lance, pakiramdam niya ay matutumba na siya, ngunit kailangan niyang kumapit. Sa sandaling ito, nakita ni Lance ang paggalaw ng mga daliri ni Sarah. Tuwang-tuwa si Lance na agad niyang hinugot ang lahat ng pilak na karayom sa ulo ni Sarah, habang si Sarah ay palaging nasa estado ng kawalan ng malay. Naramdaman na ngayon ni Lance na ang kanyang utak ay sesabog na rin, tinanggal ni Lance ang mga pilak na karayom mula sa kanyang sariling ulo, at pagkatapos, si Lance ay nahulog. Hanggang sa kinaumagahan ay nagising si Lance. Nang magising si Lance, nakita niya si Sarah na nakatayo sa gilid, nasa kwarto din sina Bella at Elsa, mukhang masaya si Sarah, masaya silang nag-uusap. Nakaramdam ng kaunting sakit ng ulo si Lance at gustong bumangon. Sa sandaling iyon, isang boses ang nagmula sa tainga, Mr. Tang, congratulations, na-promote ka na sa Middle Innate Realm, may isa pang likas na martial artist sa mundong ito. 642. Middle Innate. Nagulat si Lance, sino ang na-promote sa Innate? Midterm pa rin. Napakadali bang i-promote ang Innate Realm? Ganyan karaming tao ang hindi makakaapekto sa kanilang buhay Nang tingnan ni Lance, ang nagsalita ay ang gitnang likas na bantay ni Sarah, na tinatawag na Raven. Senior Raven, anong sabi mo? May masalimuot na hitsura sa mukha ni Raven, hindi sigurado kung ito ay selos o inggit at puot, ngunit ang mga mata ay medyo iba pa rin, at sinabi niya, huwag mo akong tawaging senior, ngayon ay nasa kalagitnaan ka rin. Innate Martial Arts Realm. Paano posible iyon? Agad na naramdaman ni Lance ang kanyang sariling kaharian, at sigurado, nasa gitna na siya ngayon, at bilang isang Lance na umabot sa likas sa kanyang nakaraang buhay, pamilyar sa kanya ang pakiramdam na ito. Heavens, Mid-Innate. Si Lance ay puno ng kawalan ng paniwala, noong una ay naisip ni Lance na naabsorb niya ang mental energy ni Sarah at ang kanyang mental energy ay tumaas, sa pinakamaraming ito ay magbibigay daan sa kanya na maapektuhan ang Hautian Great Perfection, kahit na siya ay nakaligtas.
Siya ay nasa early innate stage pa rin, ngunit, nakakagulat, nakalusot siya sa mid-innate stage. Ito ay masyadong katawa-tawa, alam ng lahat na ang likas na kaharian, mahirap gumawa ng isang maliit na hakbang upang maabot ang langit. Gayunpaman, masasabi ni Lance sa pamamagitan ng pagtingin sa mga naninibugho na mata ni Raven na hindi ito panaginip. Sa sandaling ito, tumingin si Raven kay Lance at hindi alam kung ano ang mararamdaman sa loob, nasa gitna din siya ng innate realm, ngunit dumaan siya sa hindi mabilang na paghihirap at taon ng binyag bago niya nagawang makamit ang innate at maging isang pag-iral na hinahangaan ng hindi mabilang na mga martial artist. Ngunit si Lance, sa kanyang mga mata, ay nakarating sa innate ng napakadali, na nagparamdam sa kanya ng matinding hindi patas sa loob. Higit pa rito, alam din niya na ang kakayahan ni Lance na maging napakabilis ay sanhi ng katotohanan na nadagdagan niya ang maraming enerhiya sa pag-iisip mula kay Sarah sa proseso ng paggagamot sa kanya, kaya hindi man lang magselos si Raven nang hindi nagseselos. Kuya Lance, gising ka na. Nang makita ni Sarah na nagising si Lance, abala siyang lumapit. Kamusta? Tanong ni Elsa. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. I'm fine. Tumingin si Lance, Sarah, congratulations, bumalik ka na sa normal, pero kailangan ng katawan mo na bigyan ka ng oras para gumaling dahil ilang taon ka nang nakaretay sa kama, kaya maaari mong maabot ang iyong pinaka-normal na estado. Ma'am, salamat Kuya Lance. Ngayong kapansin-pansing bumaba ang lakas ng iyong pag-iisip, sigurado akong bumaba rin ng husto ang iyong mga kasanayan sa paghak, sabi ni Lance. Umiling si Sarah, hindi, pakiramdam ko ay katulad pa rin ako ng dati buti naman. Parang hindi mo ginamit ang extra mental energy mo dati, ginamit mo lang ang maximum amount na kaya mo. Buti na lang, wala kang natalo, at ako naman. Hinihigop ang iyong labis na hindi makontrol na lakas ng pag-iisip. Nagtanong si Bella, Lance, ngayon lang, sinabi ni Senior Raven na nakapasok ka sa gitnang likas na yugto. Oo. Tumango si Lance. Sinabi ni Elsa, ito ay hindi ka panipaniwala, likas, ito ay napakahirap makamit, aking pamilya, 7 lamang ang katutubo, ngunit lahat sila ay mas matanda, ang bunso ay 35 taong gulang na, at ikaw, wala pang 20 taong gulang, ay umabot sa likas, at ito pa rin ang gitnang yugto. Sinabi ni Bella, Lance, naabot mo na ang pamantayan para sa titulo ng imperial na talento, mahusay, ikaw ay magiging isang imperial na talento ng North Empire mula ngayon. Pataas. Idinagdag ni Elsa, kung wala kang sama ng loob laban sa pamilyang Harrison, sa iyong kasalukuyang lakas, gaano katanyag na bumalik sa pamilyang Damon. Sige, ano ang saysay ng pagsasabi ng mga walang kabuluhang salita na ito? Ito ay nasa kalagitnaan lamang ng katutubo, para sa ilang mga tao ito ay maaaring panghabambuhay na pagtugis, ngunit para sa akin, ang pagtugis ay walang limitasyon, kung mas malayo pa ang magagawa ko, mas mabuti, at sa hinaharap ako gustong maging isang pag-iral na lampas sa likas. Nangako si Lance na sabihin. Ngumuso si Raven at sinabing, Lance, hindi sa pinanghihinaan kita ng loob, maging isang pag-iral na lampas sa likas, hindi ganoon kadali, posible lamang ito kung nanggaling ka sa isang gininto ang kapanganakan at may maraming natatanging bentahe sa linya ng dugo at mga pakinabang ng mapagkukunan. Pero halatang wala kang ganyang kalamangan. Oh, bakit sinabi iyon ni Senior Raven? Tila naramdaman ni Lance ang selos sa tono ni Raven patungo sa kanya, kaya sa palagay ko sinabi niya ito dahil sa selos upang hampasin si Lance at makuha ang kanyang sariling balanse. Lance, sa 100,000 martial artists, maaaring wala sino man ang makahihigit sa likas, ngunit lahat ng maaaring lumampas sa likas ay lahat ay may ganitong gene at bloodline sa kanilang mga ninuno. Kung ang iyong ama, o lolo sa tuhod o isang bagay na tulad niyan ay may isang taong lumampas sa likas, kung gayon maaari kang magkaroon ng gene na ito para sa paglampas sa likas sa iyong katawan. Ngunit ikaw, malinaw na walang sinuman sa iyong mga ninuno ang nakalampas sa likas, sa pagkakaalam ko, ang iyong pamilyang Damon, ang pinakamalakas sa iyong mga ninuno ay naabot lamang ang pagiging perpekto ng likas, nais mong lampasan ang likas, halos walang posibilidad.
Sa halip, si Sarah, ang mga ninuno ng kanyang pamilya, marami ang nakalampas sa likas na kalikasan, mayroon siyang gene para sa ito. Sabi ni Raven. Tumawa lang si Lance, bagamat sinasabi ni Raven ang mga salitang ito para patulan siya dahil sa paninibugho, totoo ang sinabi niya. Sa pangkalahatan, ang isang dragon ay nagkaanak ng isang dragon, ang isang phoenix ay nagkaanak ng isang phoenix, at ang anak ng isang daga ay isang daga pa rin. Mas malakas sila, mas malaki ang posibilidad na muling lumitaw ang isang malakas na tao sa kanilang mga anak. Kung mas ordinaryong tao sila, mas marami sa kanilang mga anak ang karaniwang mga ordinaryong tao. Kaya nga, maaaring magpatuloy ang ilang pamilya sa loob ng libu-libong taon dahil ang kanilang mga ninuno ay malakas, at malaki ang posibilidad ng mga malalakas na tao na patuloy na lumitaw sa kanilang mga anak, at pagkatapos ay maaari nilang ipagpatuloy ang pagpapalago ng pamilya, at iba pa. Samantalang para sa mga mababang uri, ang kanilang mga anak at apo ay ganoon din. Ang pamilyang Damon ay kasalukuyang may 6 na likas na master, ang pinakamalakas ay ang huli na katutubo, at ang ninuno na umabot sa pinakamalakas na antas sa kasaysayan ng pamilyang Damon ay isang lalaking nakaabot sa innate perfection realm 500 taon na ang nakalilipas. Kaya, ang mga inapo ng pamilyang Damon, anuman ang mangyari, nasa saklaw pa rin ito, mahirap magkaroon ng higit pa sa innate perfection, dahil ganyan ang mga gene. Siyempre, walang ganap sa lahat, at ito ay tumutukoy sa napakalaking superior dakilang pamilya at mga tao. Sa ngayon, nagbabanta si Lance na lampasan ang likas sa hinaharap, na nagparamdam kay Raven na katawa-tawa, ang pinakamalakas na ninuno sa kasaysayan ng pamilya ay hindi pa lumampas sa likas na pagiging perpekto, at gusto pa rin niyang lumampas sa likas, hindi ba let people laugh? Parang sinasabi ng anak ng daga na gusto niyang maging dragon in the future. You guys can talk. Sabi ni Raven at lumabas na ng kwarto. Si Raven, na lumabas ng silid ng hotel, ay tumayo sa harap ng lobby ng hotel at sinabi sa kanyang puso, "Itong Lance, napakakulang ng katwiran," nang tretuhin niya si Sarah, hindi niya sinasadyang napalakas ang kanyang espiritu at masira ang kaharian, ngunit hindi man lang niya ito ibinahagi, ang ganitong uri ng tao, makasarili, hindi nakakagulat na siya ay tinugis ng pamilyang Harrison. Habang pinag-iisipan ito ni Raven, lalo siyang naging hindi makatarungan, marahil ay masyado siyang nagseselos, kaya nakahanap siya ng dahilan sa kanyang sarili upang hindi maging matuwid. Sa sandaling iyon, nakita ni Raven ang isang malaking kamera sa bakanan ng lobby ng hotel, dati nang ipinaliwanag ni Lance na susubukan niyang huwag hayaang makuha ng anumang kamera ang harap na mukha upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo. 643 Walang kamalay-malay na naglalakad ngayon si Raven sa ilalim ng kamera at nakatingin dito, hindi niya alam kung ano ang gusto niyang gawin, masyado ba siyang nagseselos at gustong maakit ang atensyon ng mga hacker ng pamilyang Harrison. Tumingin si Raven sa kamera ng ilang minuto, pagkatapos ay umiling at lumakad palayo, na sinasabi sa kanyang puso, kaya lang, baka pagkakataon na niya, ano ang magagawa ko kung nagseselos ako? Sa silid ng hotel, si Lance ay nasa mabuting kalagayan, si Sarah ay gumaling at ang kanyang lakas sa pag-iisip ay tumaas bilang isang resulta, na naging sanhi ng pagkagulo ng kaharian. Frenzy, na nagligtas kay Lance ng hindi bababa sa 2 o 3 taon. Kung hindi dahil sa mental energy ni Sarah, aabutin si Lance ng 2 o kahit 3 taon bago maabot ang mid-innate stage, full stop. Kung hindi dahil sa mental energy ni Sarah, aabutin si Lance ng 2 o kahit 3 taon bago maabot ang mid-innate. Kung hindi dahil sa mental energy ni Sarah, aabutin si Lance ng 2 o kahit 3 taon bago maabot ang mid-innate.
Sa wakas, isang hakbang na lang ang layo mula sa huling likas na yugto ng aking nakaraang buhay. Sabi ni Lance sa loob-loob, nangangahulugan din ito na ang magiging landas ng martial arts ni Lance sa hinaharap ay magiging mas mahirap nang walang karanasan sa kanyang nakaraang buhay. Lance, may 3 araw pa bago ang Young Healer Competition, aalis na ba tayo? Sabi ni Bella. Oo, dapat na talaga tayong umalis, pumunta tayo sa kabisera ng North Empire, Starling City ngayon. Si Lance at ang kanyang grupo ay nagretiro mula sa hotel, sumakay sa saloon car at dumiretso sa Starling City. Ang maalamat na Starling City ay makikita na sa wakas, ayon sa alamat na ang Starling City ay isang pambihirang pag-iral, ang ubod ng North Empire, ang pinakamalakas na tao doon ay parang mga ulap, ang karamihan sa pinakamalakas na tao sa North Empire manirahan sa pag-iisa sa Starling City, gayon din sa maharlikang pamilya ng North Empire, gayon din sa Starling City, isang lugar kung saan hindi mapupuntahan ng mga ordinaryong tao. Wow! Medyo nasasabik sina Elsa at Bella sa sinabi. Kung ang Woolen Island ay isang lugar kung saan ang mga ordinaryong tao ay maaaring pumunta upang ituloy ang martial arts, kung gayon ang Starling City ay isang lugar kung saan ang mga lower class na martial artist lamang ang maaaring pumunta upang ituloy ang martial arts. Inaasahan din ni Lance ang lugar na ito. Tanging ang mga nakarating sa Innate Realm ang pinahihintulutang manirahan sa Starling City, at tanging ang mga mas malakas kaysa sa Innate ang pinapayagang magtayo ng sarili nilang mga mansyon doon. Ang Starling City ay hindi isang lugar kung saan ang pera ay makakabili ng bahay. Sa pamilyang Harrison. Iulat na tuklasan ang kinaroroonan ni Lance. Saan iyon? Sa daan, nagmamaneho sila ng RV. Ipadala kaagad ang isang kalapit na likas na eksperto upang harangin sila, at tandaan, pumatay. Oo. Si Lance ay nagmamaneho ng saloon car sa highway nang biglang, 2 tao sa kanyang harapan ang huminto sa kalsada at napatikip ang kanilang mga mukha. Inihinto ni Lance ang sasakyan. Sabi ni Raven, nako, 9 sa 10 ay mga tao ng pamilyang Harrison. Paano tayo nahanap ng mga eksperto ng pamilyang Harrison, hindi dapat tayo nagpakita ng anumang bakas, sabi ni Elsa. Sa sandaling ito, medyo kakaiba ang hitsura ni Raven, iniisip niya kung kaya niya ito, nagsaselos lang siya para gumawa ng katangahan. Kuya Lance, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ngumuso si Lance, nasa gitna na ako ng katutubo, ano ang dapat kong katakutin? Sinabi ni Raven, Lance, hindi mo pa nakukuha ang titulong Imperial Talent, maaari ka nilang patayin, kaya mas mabuting mag-ingat ka. Sa ganitong paraan, lalabas ako at kakausapin sila. Lumipad palabas si Raven. Mga Ginoo, maaari ba ninyo akong bigyan ng mukha at hayaan akong makapasa? Ang totoo, ako ay panauhin ng pamilya Hanwang. Ang pangalan ko ay Raven. Sabi ni Raven sa 2 lalaking nakamaskara, at ang unang pangungusap ay naglalaman ng pangalan ng pamilya Hanwang. Ang isa sa 2 lalaking nakamaskara ay Pre-Celestial, at ang isa ay Late Celestial. Phew! Ang lalaking nakamaskara, na huli na sa katutubo, ay hindi umimik at diretsyong bumitaw gamit ang kanyang espada. Poof! Naputol ang katawan ni Raven sa 2 piraso. Ah! Si Lance at ang iba pa na nasa Cart Irvin ay nagulat na si Raven ay napatay sa isang kisap mata. Nagalit si Sarah, masyado nang lumayo ang pamilyang Harrison, pinatay ang isang bisita ng aking pamilya. Sinabi ni Lance, natatakot ako na hindi nila kinikilala na sila ay mula sa pamilyang Harrison, hindi mo ba sila nakitang nakamaskara, bukod pa, ito ay isang bisita lamang ng iyong pamilya, pinatay nila ito. Tila ang 2 likas na eksperto nang dapat sirain ako ng pamilyang Harrison dito ngayon. Sa kasamaang palad, ako, si Lance, ay hindi na tulad ng dati, isang Pre-Celestial at isang Late Celestial, hehe, maaaring hindi ganoon kadaling patayin ako. Pagkasabi niyan, lumipad palabas si Lance at tumayo sa lugar kung saan kamamatay lang ni Raven. Lance, sa wakas hinayaan mo na akong mahuli ka. Sabi ng lalaking may early innate stage, naramdaman din nila na hindi madaling patayin itong Lance, mahigit kalahating taon na ang nakakalipas.
Ang isang taong hindi gaanong mahalaga ay hindi nalutas ng napakatagal, at kung hindi, sila ay pagtawanan ng iba pang mga maharlikang pamilya. Itinago lang ni Lance ang kanyang kaharian, pagkatapos ng lahat, mayroong isang huli na katutubo dito, si Lance ay walang kumpiyansa na hamanin sa itaas dahil ito ay likas na, ang agwat sa pagitan ng bawat kaharian ay masyadong malaki, mula sa katotohanan na si Raven ay kamamatay lamang nang hindi man lang nagkaroon ng oras upang mag-react, makikita ito. Kaya, upang magulat, itinago muna ni Lance ang kanyang kaharian at pagkatapos ay nagulat kahit isa sa kanila sa pamamagitan ng pag-aalaga muna dito. Sabi ni Lance, paano kung mahuli mo ako? Napakamayabang, Lance, mahigit kalahating taon na ang nakalipas mula nang utusan ako ng aking pamilya na patayin ka, ngayon ay maaasahan kong makita ka ng personal, tapusin mo ito, Lance. Ang pre-celestial na lalaking iyon ay biglang tumakbo patungo kay Lance. Umangat ang sulok ng bibig ni Lance, agad na isang espada. Poof! Ang pre-celestial na lalaking iyon ay biglang naging katulad ni Raven, ang kanyang katawan ay nahati sa 2 piraso. Ah! Nagulat ang yumaong likas na lalaki, o tulala. Sa sandaling siya ay tulala, si Lance ay umatake at sinamantala muna. Ang lakas ng pag-iisip ni Lance ay malakas, kaya't maaari na ngayong patuloy na gamitin ni Lance ang kanyang mga espada ng magkasama sa isang pagsisikap. Noon, magagamit lamang ito ni Lance ng 7 o 8 segundo bago mapagod sa pag-iisip, ngunit ngayon ay hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkapagod sa pag-iisip. Bukod dito, ang God-Killing Saber technique ni Lance at Dragon Descending Sword technique ay maaaring parehong isagawa sa 8 espada sa isa. Anong konsepto ito? Dati, 3 espada lang sa isa at pagkatapos ay sa kombinasyon ng 2 kamay, masasabing ang pinagsamang espada at saber ni Lance, ay umabot na sa lakas ng 10 baitang martial art. 10 baitang martial arts, hindi ito isang lihim ng martial arts na maaaring alisin ng mga ordinaryong pamilya, ito ay kahit isang martial arts na tanging ang mga pamilyang mas mataas sa pangkalahatang antas ang maaaring magkaroon, ang lakas ng kasalukuyang espada at saber ni Lance na pinagsama ay katumbas ng lakas ng 10th grade martial arts. Siyempre, ang orihinal na pantasya ng espiritual na pag-atake ni Lance, ang bigo nitong si Lance, ganap na imposible, na maabot ang espiritual na pag-atake, natatakot ako na hindi ito magagawa ng higit sa likas, dahil ito ay upang espiritu ang layo mula sa katawan, isipin tungkol dito, ito ay masyadong malayo. Huli na, masyadong maaga, naabot ni Lance ang yumaong likas na malakas na lalaki na may 2 magkasunod na Ghost Will Resolution. At ang yumaong likas na malakas na lalaki ay nag-react lamang mula sa pagkatulala na kalagayan niya. Biglang pinagsama ni Lance ang kanyang 2 espada at pumutok ng halos 10 antas ng lakas ng militar. 644. Ah! Ang huli na likas na powerhouse na iyon ay natakot, pakiramdam na medyo natulala kung paano siya naging invisible ng pag-atake ni Lance. Gayunpaman, siya ay, pagkatapos ng lahat, isang huli na likas na powerhouse, at naglabas siya ng likas na abstruse na chi sa unang pagkakataon. Buzz! Ang lahat ng mga pag-atake ni Lance ay na-block out ng kanyang innate abstruse chi, at si Lance ay nakatanggap din ng kaunting backlash, lumilipad pabalik ng mahigit 10 metro. Ang puso ni Lance ay nayanig, na ipadala na niya ang kanyang pinakamalakas na pag-atake nang siya ang nangibabaw, ngunit gayunpaman, siya ay napailing sa pamamagitan ng kanyang likas na abstruse na enerhiya at nabigong patayin siya. Katutubo, tunay na isang hindi mailarawang malakas na tao, ang innate abstruse chi na iyon, si Lance, bilang isang gitnang katutubo, ay hindi ito masira. Noong nakaraan, noong siya ay nasa Hautian Realm, si Lance ay nagawang tumalon at pumatay ng mas malakas. Mga taong may maraming pakinabang, ngunit ngayon, hindi na ito posible. Ang late stage na innate strongman na iyon ay tumingin kay Lance, ang galit na nasa loob niya, hindi niya matanggap ang katotohanan na ang pamilya ay nawala ng isang innate, at ito ay nasa ilalim mismo ng kanyang ilong. Sus! Napakabigat na halaga nito para sa isang pamilya.
Si Lance ay nakatayo sa himpapawid, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa huli na katutubo na iyon, hindi siya mapatay ni Lance, ngunit si Lance ay tiwala na hindi siya papatayin niya, na labis na pinagtitiwalaan ni Lance. Dahil si Lance mayroon ding likas na abstruse chi na nagpoprotekta sa kanyang katawan, at ang lakas ng likas na abstruse chi ni Lance ay malamang na hindi mas mababa kaysa sa kanya, dahil ang lakas ng likas na abstruse chi ay direktang nauugnay sa katatagan ng kaharian at sa lakas ng kanyang espiritu. Ang kaharian ni Lance ay hindi pa solid, ngunit ang kanyang espiritual na lakas ay pambihira, kaya ang likas na abstruse na chi ni Lance ay hindi mas mahina kaysa sa late innate, kahit na siya ay nasa middle innate lamang, ngunit ang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa late innate. Lance, pinatay mo ang isang likas na eksperto ng aking pamilya, ikaw. Ang huling yugto ng likas na ekspertong iyon ay tila nanginginig ng bahagya sa galit. Napaatras si Lance, patayin mo na lang, paano ba naman, kung ano ang lakas ng loob mong ihulog ito. Mukhang mayabang si Lance. Mabuti, napakabuti, Lance, gusto kong mamatay ka. Pagkatapos sabihin iyon, ang kabilang partido ay nagliyab patungo kay Lance. Buzz! Isang sandata na tulad ng guillotine of blood ang lumipad upang hiwain ang bungo ni Lance. Inilabas na ni Lance ang kanyang likas na abstruse na enerhiya upang labanan. Boom! Niyugyug ng napakalaking puwersa si Lance paatras, na karapat-dapat na maging huli na katutubo, napakalakas ng isang casual na welga. Si Lance ay orihinal na gustong subukang umiwas, ngunit ang likas na chi ng kalaban ay nakalock sa kanya, na ginagawang walang silbi para kay Lance na umiwas kahit anong pilit niya. Ito ang tinatawag ng mga likas na eksperto na breathlock, kapag nakalock, wala nang takasan. Talagang minaliit ni Lance ang yumaong katutubo. Gayunpaman, ang parang guillotine na sandata ng kalaban ay hindi pumutol sa ulo ni Lance gaya ng inaasahan niya, ngunit sa halip ay hinaronggan ito ng likas na abstruse na chi ni Lance. Paano ito posible? Nagulat din ang kabilang partido, paanong si Lance, isang middle stage innate abstruse chi, ay makakalaban sa isang strike mula sa kanya. Sa sandaling ito, si Lance ay nagsagawa rin ng ghost will determination, at sa ilang kisap mata, dumating siya sa kanyang harapan, at ang kanyang mga espada ay pinagsama upang patayin siya. Ang kabilang partido ay lumaban din, dahil ang lakas na ito ni Lance ay napakalakas, na nagparamdam sa kanya na hindi rin niya ito maiiwasan. Ito ay naging dahilan upang siya ay hindi makapaniwala na ang isang middle innate ay talagang makapagbibigay sa kanya ng ganoong pakiramdam. Boom! Pinagsama-sama ni Lance ang kanyang mga espada at 8 sa isa, mabangis na hamampas, habang kasabay nito, ginamit ni Lance ang isang lullaby attack sa taong iyon. Ang likas na walang kabuluhang enerhiya ng kalaban ay talagang hindi kayang labanan ang oyayi ni Lance, at ang bunga ng. Ngunit sa sandaling iyon, nagkaroon ng 0.0 second lag sa pag-iisip. Bang! Ang napakalaking lakas ni Lance ay binomba ang kabilang partido, gayunpaman, ang likas na enerhiya ng kabilang partido ay palaging protektado, hindi pa rin mapatay ni Lance ang kabilang partido, ngunit sa halip, magpit niyang pinaalis ang kabilang partido ng higit sa 10 metro. Sa sandaling ito, ang yumaong katutubo na malakas na Harrison clan na lalaking iyon ay naramdaman ang pag-ikot ng dugo sa kanyang katawan, ang hampas ni Lance ay naging dahilan ng pagdaloy ng kanyang chi at dugo pabalik-pabalik, kung hindi niya ito nakita ng kanyang sariling mga mata, makikita niya sana. Mahirap paniwalaan na nabugbog talaga siya ng ganito ng isang mid-innate late innate. Ngumuso si Lance, tingnan ko kung hanggang kailan ka kayang suportahan ng iyong innate abstruse chi. Ang likas na abstruse na enerhiya ay nagpoprotekta sa katawan, hindi sa lahat ng oras, kung ang panloob na puwersa ay naubos, natural na walang abstruse ang natitira. Lance, ituring mo akong minamaliit ka, makikita mo. Hinawakan ng likas na eksperto ng pamilyang Harrison ang dalawang bahagi ng bangkay sa lupa at agad na lumipad palayo. Kinailangan niyang aminin na hindi niya kayang patayin si Lance, sa kahit na hindi mag-isa, ngunit kung mayroong dalawang huli na katutubo na nagtutulungan, iyon ang tanging paraan upang maputol si Lance. Ngayon, bumalik siya sa kanyang pamilya kasama ang bangkay ng namatay na likas na miyembro ng angkan upang iulat ang bagay na ito. Una,
si Lance ay pumasok sa likas, at ang usapin ay naging mas malaki. Bukod dito, hindi pa rin niya alam kung si Lance ay nanalo ng titulong Imperial Talent. Nakita siya ni Lance na umalis, isang bahagyang nguso, kung gusto pa niyang lumaban hanggang sa kamatayan, si Lance ay walang magawa, kahit na hindi siya papatayin ng kabilang panig, ngunit hindi niya rin siya mapapatay, ito ay, tiyang paraan upang magpatuloy, at mayroon pa ring mga tao tulad ni Bella at Elsa sa Cart Irvin, kung gagamitin niya sila bilang isang banta, si Lance ay magiging napakawalang kibo. Bumalik si Lance sa Cart Irvin, Kuya Lance, bakit mo siya pinakawalan, pinatay niya ang bisita ng pamilya ko, hindi mo siya mabitawan. Hindi nakaimik si Lance, Sarah, his late innate, I couldn't break through his innate abstruse energy, buti na lang hindi ako napatay niya, bukod sa nandito pa kayo, lagi akong nag-aalala na gagawin niya, he catch you guys and threaten me, now he knows better and live first, it's the best ending. Buti na lang at 2 tao lang ang kasama niya ngayon, kung may 2 late innate na kumubkob sa akin, malamang tapos na ako. Lance, umalis na tayo dito dali. Manam. Paano ang bangkay ni Senior Raven? Sabi ni Bella. Sinabi ni Sarah, makikipag-ugnayan ako sa aking ama at hihilingin sa kanya na hawakan ito, ang pamilyang Harrison ay tiyak na walang katapusan sa kanila kung sila ay manggahas na patayin ang bisita ng aking pamilya. Ang pagkamatay ni Raven, walang katibayan na magpapatunay na iyon ay ang pamilyang Harrison, bukod pa, ang pamilyang Harrison ay maaaring hindi maingat, kahit na ang pamilyang Hanwang ay mas malakas, ang pamilyang Harrison ay may pagkakaroon ng mga eksperto na lampas sa likas, kung ikaw ay talagang gusto kong lumaban hanggang kamatayan, kahit na ang pamilyang Harrison ay wawasakin mo, ngunit, ang iyong pamilya Hanwang ay tiyak na mawawala ng malaki. Kaya, isang katamtamang katutubo na panauhin lamang ang karapat-dapat sa gayong galit mula sa iyong Hanwang family. Si Lance ay napakamakatwiran, ang pamilyang Harrison sa anumang paraan ay nagtataglay ng pag-iral na higit sa likas, bagaman hindi ito maikukumpara sa pamilyang Hanwang lamang. Upang lumaban hanggang kamatayan, magagawa pa rin nilang magdulot ng malaking sakuna sa pamilya Hanwang, upang ang isang panauhin ng middle innate ay hindi gaanong mahalaga. Si Lance ang nagmaneho ng saloon car at mabilis na umalis sa pinangyarihan. Pagkatapos ng labanan ngayon, ang pagpasok ni Lance sa innate ay tiyak na ipaalam sa pamilyang Harrison, at kung babalik sila upang patayin si Lance sa hinaharap, tiyak na 2, o kahit 3 late innates ang magsasama-sama upang kabkuban sila. Medyo nanginginig pa si Lance, kung magkapit-bisig ang 2 late innate, hindi talaga kakayanin ni Lance na labanan ito, bagamat nagawa ng kanyang innate abstruse chi na labanan ang isang late innate, hindi siya sigurado na makakalaban niya. 2 late innate. 645. Grabe, magpatawag ka ng meeting ng lahat ng katutubo sa pamilya. Sa pamilyang Harrison, ang lahat ng mga likas na eksperto sa pamilya ay nagtipon sa pangunahing bulwagan ng deliberasyon. Woody, kumusta na? Hindi ba kayo ni Sonny ang nagpunta para patayin si Lance? Nasaan si Sonny? Tanong ng isang katutubo na lalaki, nakatingin sa isang yumaong katutubo na lalaki na nakatayo sa pangunahing bulwagan. Ang yumaong katutubo na ito ay ang lalaking nakamaskara na nakipag-away kay Lance. Sinabi ni Woody na patay na mukha, Patriarch, patay na si Sonny. What? Say that again. Patay na si Sonny. Imposible. Lumaki at umungal ang pamilyang Harrison, si Sonny ang pinatay ni Lance noong mga unang araw. Ang pamilyang Harrison ay may kabuoang 42 likas, at bawat isang likas na eksperto ay napakahalaga, ngunit sa isang patay, 41 na lang ang natitira. Nanginginig ang buong palasyo. Bakit namatay si Sonny? Bakit? Sino ang pumatay? Nagngangalit sinabing, si Lance ang pumatay sa kanya. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Imposible. Patriarch, hindi na siya dati si Lance. Nasa gitna na siya ng katutubo, nang matagpuan namin siya ni Sonny, sadyang itinago niya ang kanyang kaharian, dahilan para hindi namin inaasahan ang lahat, umakyat si Sonny para pumatay. Siya, ngunit, pinutol niya siya sa 2 gamit ang isang taybak.
Tumakas si Lance sa innate, at nasa gitna pa rin siya ng innate. Paano iyon posible? Ito ang nakita ko ng sarili kong mga mata. Kung gayon, bakit hindi mo siya pinatay? Kahit na siya ay mid-innate, hindi mo ba siya kayang patayin sa huli na katutubo? Tanong ng Harrison Clan Chief sa dumadaing na tanong ni Woody. Clan Chief? Ako? Sa katunayan, ay hindi ko siya kayang patayin. Napayuko si Woody sa hiya at galit. Woody, mayroon kang lakas ng loob na sabihin iyon muli. Clan Chief, hindi ko mapatay si Lance ay mid-innate, ngunit, sa ilang kadahilanan, ang kanyang likas na abstruse energy ay napakalakas na kahit ako ay hindi makalusot, hindi ko talaga siya kayang patayin. Nahihirapang sabi ni Woody. Ang isa pang matandang lalaki sa palasyo na isang innate perfectionist ay nagalit, Woody, kahit na totoo ang sinasabi mo, ngunit hindi mo siya mapapatay, wala ka bang magagawa para maibalik siya? Ako, hindi ko talaga kaya. Ikaw, pinanood mo si Sonny na namatay at talagang nagbanta ka na hindi mo magagawa. Sabihin sa katotohanan na si Lance, ang kanyang pag-atake ay napakalakas, at hindi ko man lang masabi sa iyo kung paano niya ginawa iyon. Ang kanyang pag-atake ay hindi lamang nataman ako ng tumpak, ngunit nagawa rin akong bigyan ng malaking pagkabigla at baligtarin ang pagdaloy ng dugo sa buong katawan ko, kung hindi dahil sa likas kong abstruse na chi na hindi niya nalampasan, pinatay na sana niya ako. Nanginginig ang buong palasyo nang marinig nila ang exposition ni Woody, kahit na si Woody ay isang ordinaryong likas lamang, siya ay isang huli na katutubo. Napatingin ang lahat sa patriarch ng Harrison Clan. Clan leader, ano ang dapat nating gawin ngayon? Si Lance ay pumasok sa katutubo, ang kanyang edad ay nakakatugon na sa pamantayan ng isang imperial na talento, siya ay makakakuha ng titulo ng imperial na talento sa madaling panahon, sa oras na iyon, hindi natin magagawa patayin mo siya. Sabi ng isang likas na eksperto. Ang ulo ng Harrison Clan ay mukhang napahiya, hindi inaasahan na ang isang hamak na maliit na tao sa oras na iyon ay magiging isang malaking tao na ngayon. Siya ay isang malaking tao. Malungkot na sinabi ng pinuno ng pamilyang Harrison, walang posibilidad na magkasundo ang aming pamilyang Harrison at ang puot ni Lance, kaya kapag nagiging mas malakas si Lance, mas mahalaga na patayin siya, kung hindi, magkakaroon ng walang katapusang gulo. Ngunit hindi pa rin natin alam kung nakuha na ni Lance ang titulong Imperial Talent. Kahit nakuha na niya ang titulong Imperial Talent, dapat mamatay pa rin siya, na hinayaan siyang makapasok sa innate, kung hindi siya tumuntong sa innate, hindi mahalaga kung mapapatay natin siya o hindi. Ngunit ngayon ay nagbago na ang kalikasan, kung hindi siya mamamatay, magiging malaking problema siya para sa pamilyang Harrison. Iuulat ko ang bagay na ito sa celestial ancestor ng pamilyang Harrison. Sige, patuloy na subaybayan si Lance, patayin siya kapag humanap ka ng pagkakataon. Si Lance ang nagmaneho ng Port Irvin at nakarating na sa isang lungsod sa paligid ng kabisera ng North Empire. Nagpasya si Lance na manatili muna dito at pagkatapos ay maghintay para sa Young Healer Competition. Upang maging ligtas, nagsuot si Lance ng maskara ng balat ng tao na hindi pa naipakita ang mukha nito. Sa isang kisap mata, isang araw na naman ang lumipas. Ang katotohanan na pinatay ni Lance ang isang maagang likas na eksperto ng pamilyang Harrison ay kumalat din ngayong gabi. Walang mas nabigla kaysa sa mga pamilyang pamilyar kay Lance. Sa pamilyang Damon, sa isang bulwagan, ang 6 na likas na eksperto ng pamilyang Damon ay natigilan doon sa kawalan ng salita. Ang patriarch ng pamilyang Damon ay nagsabi, "Oh my God, talagang mabilis na nakamit ni Lance ang likas, paano ito posible?" Ang patriarch na ito ng pamilyang Damon ay ang pinakamakapangyarihang tao sa huli na likas na langit. Sa natitirang 5 katutubo, 2 ang mid-innate, at 3 ay maagang katutubo. Ang 6 na taong ito ang kasalukuyang pinakamalakas na likas na tao ng Damon family. Lahat sila ay naging hanggal nang malaman nila na si Lance ay pumasok sa likas at nasa gitnang likas. Patriarch, kung si Lance ay mid-innate na napakabata maaari siyang tawaging isang Imperial Talent at kahit si Woody, ang huli na katutubo ng Harrison family, ay hindi nagawang patayin si Lance.
Itong si Woody, ngunit siya ay mas malakas kaysa sa iyo. Sabi ng isang matandang nasa mid-innate stage. Tumango ang patriarch ng pamilyang Damon, na si Woody ay mas malakas kaysa sa patriarch ng pamilyang Damon, na nangangahulugan din na hindi mananalo ang pinakamalakas na patriarch ng pamilyang Damon laban kay Lance. Clan leader, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kung babalik si Lance sa Damon family, walang garantiya na maaabot pa rin ng ating Damon family ang antas ng kaluwalhatian sa hinaharap. Sayang, ang aming pamilyang Damon, mula noong sinaunang panahon, walang sino man ang nakakuha ng titulong Imperial Talent, ang aming pamilyang Damon ay mapapaunlad, ngunit ngayon, sayang. Huwag mong sabihin iyan, bagamat si Lance ay pumasok na sa likas, natatakot ako na ang pamilyang Harrison ay hindi na siya pakakawalan pa, kahit na tayo ay naaawa at nanghihinayang, mapapanood lang natin si Lance na binigti. Sa isang kisap mata, 3 araw ang lumipas. Dumating na sa wakas ang Young Healer Competition. Madaling araw, sina Lance, Sarah, Elsa, Bella, at silang 4 ay pumasok sa kabiserang lungsod ng North Empire, Starling City. Ang Young Healer Competition ay ginanap 1 beses bawat 3 taon, at sinumang wala pang 24 na taong gulang ay maaaring lumahok, at maaaring gawin ito ng paulit-ulit. Kung mas bata ang kalahok, mas malaki ang kalamangan. Dumating si Lance sa isang lugar na tinatawag na Imperial Hospital, sa Starling City. Ang Imperial Hospital ay isang ospital na nagsilbi sa maharlikang pamilya, at ang bawat manggagamot dito ay napakalakas, alinman sa napakataas na grado o may pambihirang kakayahan. Ang 14 na baitang manggagamot na dumating sa aking pamilya at nagpagamot sa akin noong nakaraan ay mula sa Imperial Hospital na ito. Nakakahiya na siya ay 14 na baitang pa lang, walang kabuluhang pangalan, hindi siya kasing galing mo, Kuya Lance. 646. Ngumiti si Lance, hindi masasabi iyan, isa pa lang akong healer sa 10 baitang, at ang dahilan kung bakit kita napagaling ay dahil lamang sa ilang insight na wala sa mga normal na tao, pati na rin ang ilan. Mga pamamaraan na natatangi sa akin. Sa kabuuan, tiyak na hindi ako kasing husay ng mga 14 na gradong manggagamot na ito sa paggamot sa mga konbensyonal na pinsala. Hindi gumaling sa aking kakayahan. Si Lance ay nakakita ng maraming kasanayan sa kanyang nakaraang buhay mula sa kanyang tiyuhin at asawa ng guro, kaya ang mga kasanayan ni Lance ay mas malakas. Ang mga tamad ay hindi pinapayagang pumasok sa Imperial Hospital. Sabi ng ilang Hautian Guard na nagbabantay sa pasukan ng Imperial Hospital. Sabi ni Lance, hintayin niyo ako dito, mag-isa akong papasok para sa kompetisyon. Mabuti. Kuya Lance, go for it. Pumasok si Lance sa Imperial Hospital ng mag-isa, sa ngayon, sa isa sa mga patio ng Imperial Hospital, mayroong 40 hanggang 50 tao na nakatayo sa mga grupo ng 70 hanggang 50. Bahagyang nagulat si Lance, naisip niya na maraming tao ang sasali sa Young Healer Competition, ngunit ang nangyari, wala pang 50. Ngunit din, sa ilalim ng 24, kung saan maaaring mayroong napakaraming makapangyarihang manggagamot. Ha! Sa sandaling ito, nakita ni Lance ang isang kakilala. Agad na umakyat si Lance. Chloe Lewis, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Lance. Si Chloe ay nakaupo sa isang sulok, tahimik na nagbabasa ng librong mag-isa. Nang marinig ang sigaw, tumangala si Chloe Lewis kay Lance na parang hindi niya ito nakilala. Naalala ni Lance na nakasuot na siya ngayon ng maskara ng balat ng tao. Ikaw? Tanong ni Chloe. Tumawa si Lance, hindi mo ba naririnig ang boses? Ah, ikaw si Lance Damon. Crap, bakit ikaw? Bakit ka nandito? Yan ang dapat kong itanong sayo, bakit ka nandito? Nandito ako para sa Young Healer Competition, syempre. Sabi ni Chloe. Ah. Medyo nalilito si Lance, ngunit maaaring sumali si Chloe Lewis sa kaunting pagpapagaling na iyon. Ngumiti si Chloe, alam ko kung ano ang iniisip mo kung paano ako makakasali sa antas na ito, hindi ba? Ah, hey. Lance, matagal na tayong hindi nagkita.
Oo, hindi nakita simula noong matapos ang unang semestre ng Martial Arts Academy, at malapit na naman ang bisperas ng bagong taon, kaya winter break na rin kayo. Manam. Tumingin si Chloe Lewis kay Lance, matagal na siyang hindi nakapunta sa Lance, isang semestre kasama ang bakasyon sa tag-init, at kalahating bakasyon sa taglamig, naisip niyang mamimiss niya ng husto si Lance. Ngunit ngayong araw na ito nang makita niyang muli si Lance, nalaman niyang hindi niya ito na-miss gaya ng inaakala niya. Marahil ay nakalabas na siya sa whirlpool ng damdamin ni Lance, ang oras, talaga, ay ang lunas sa damdamin. Kamusta ka kanina? Tanong ni Chloe. Okay lang ako, dapat narinig mo ang isa o dalawang bagay tungkol sa akin. Bahagyang ngumiti si Chloe, alam ko na ang tungkol sa paghabol sa iyo ng pamilyang Harrison, at kahapon nang naghahanda akong pumunta sa Starling City, narinig ko rin na may nagsabi na tumuntong ka sa likas na kalangitan. Oh, oo. Tumango si Lance. Sabi ni Chloe faceless, hindi naman talaga noong una. Maling tao, ikaw ay talagang napaka-talented na tao, kaunting panahon na lang mula nang tumuntong ka sa isang kaharian na hinding-hindi maaabot ng ilang tao sa kanilang buhay, naging isang likas na dalubhasa na iginagalang ng lahat sa North Empire. Oh, innate isn't as noble as you think it is, la. Faceless, how about you? How have you been? And your fiancé, that teacher called what? Napangiti si Chloe, ang pakikipag-ugnayan ko kay Leon ay matagal nang nakansela, bago pa man magsimula ang ikalawang semestre, sa oras na iyon, natatakot ako na ikaw ay hinahabol ng pamilyang Harrison. Hindi, dapat nasa Lunaris Kingdom ako noong mga oras na iyon, buti na lang nakansela ito, hindi karapat-dapat sa iyo si Leon. Darating ka para lumahok sa Young Healer Competition, sigurado akong malaki ang iyong kakayahan sa pagpapagaling. Napabuti. Bahagyang tumawa si Chloe Lewis, medyo napahiya o ipinagmamalaki ang kanyang sarili, nasuri ko na ang token ng isang healer sa ikapitong baitang. Ah! Nagulat si Lance, napakahaba at maikli, si Chloe ay nagbago ng husto, isipin na sa simula, wala pa siya sa antas ng unang baitang, na tinutukoy ang New Student Competition, ng kurso. Yan Les, you're powerful enough, no wonder I see you here. Ngumiti si Chloe faceless, sabihin ng totoo, naparito ako para lumahok sa kompetisyon ng healer sa pagkakataong ito, ang layunin ko ay, unang lugar. Ah! Muling nabigla si Lance, ang layunin ni Lance ay nasa unang pwesto din. Bagamat pinuri lang ni Lance si Chloe sa pagiging makapangyarihan, hindi talaga siya tinuturing ni Lance na isang kalaban sa kanyang puso. Oh, faceless, bakit ka kumpiyansa na? Lance, tungkol sa 10 grade healers ni Lance, ngunit hindi niya alam, kung hindi ay hindi niya sinabi iyon. At sa loob-loob, naramdaman ni Chloe na siya na ngayon ay mas makapangyarihan kaysa kay Lance, na 4 o 5 grado lamang ang pinakamarami. Kasi ang huling cure na nanalo sa unang pwesto ay 7 grades lang syempre, ang Young Healer Competition ay hindi puro grades, pero naniniwala ako sa sarili ko. Oh, faceless, go for it. Pagpapalakas ng loob ni Lance. Ikaw din, anong grade ng healer ka na ngayon? Tanong ni Chloe. Sabi ni Lance, ako? Hindi pa ako nakapunta sa assessment, hindi ko alam. Sa tingin ko mayroon kang hindi bababa sa 5, marahil kahit 6. Umaasa ako. Ngumiti si Lance kay Chloe, maganda pa rin siya tulad ng dati, lalo na, dahil sa nadagdag ang lakas ng manggagamot, nagpakita siya ng kumpiyansa at mas kaakit-akit ang hitsura. Yan, kumusta ka lately? Tinanong mo lang iyan, di ba? Nagtataka si Chloe habang nakatingin kay Lance. Ibig kong sabihin, dahil umalis ako, ikaw, sa palagay ko, ay okay na. Naalala ni Lance na noong nakaraan, hindi siya nakikita ni Chloe, pakiramdam niya ay walang gana at nawawala, at hindi niya alam kung makikita niya ito. Maging ganito pa rin siya kung gagawin niya, alam ni Lance na gusto niya ang kanyang sarili na maging ganito, kaya palagi siyang nakaramdam ng kaunting guilty sa kanya. Marahan nang umiti si Chloe, Lance, okay na ako, napakatagal na, naisip ko na.
Naisip mo. Bueno, noong una kang umalis sa departamento ng pagpapagaling at pumunta sa departamento ng talam, buong araw akong naliligalig, hindi ko alam kung ano ang silbi ng pag-upo sa silid-aralan ng pagpapagaling na iyon. Nang maglaon, unti-unti na akong nawala sa iyong anino, at dahil hindi naman tayo dapat, bakit ako malulungkot, noon, ibinuhos ko ang lahat ng lakas ko sa pagpapagaling, at nagkataon, nakilala ko ang isang lumang timer na nagngangalang Phil King, mula sa Marshall Island, at handa siyang kunin ako bilang isang disipulo, at pagkatapos noon ay buong puso kong pinag-aralan ang pagpapagaling sa kanya, at ang aking antas ay mabilis itong bumubuti, at ang totoo, malapit na akong masuri ang isang 8 gradong manggagamot. 647. Wow! Kaya ginagabayan ito ng isang mas mataas na kapangyarihan. Naku, natutuwa akong naisip mo ito, kung hindi, mananatili rin akong nagkasala, sabi ni Lance. Sinabi ni Chloe Lewis, mahahanap ko ang aking perpektong pag-ibig, at hilingin ko sa iyo ang lahat ng kaligayahan sa mundo. Salamat. Nakita ni Lance na naisip ito ni Chloe at hindi na siya nai-inlove sa kanya, at biglang nakaramdam ulit ng kaunting pagkawala. Siyempre, kung gusto pa rin niyang sambahin siya sa lahat ng oras, baka makonsensya siya. Muli, kung ano ang isang komplikadong pakiramdam. Hindi nagtagal, lumabas ang isang matandang lalaki. Lahat, nandito kayong lahat para sa Young Healer Competition, tama ba? Yes. Sabi ng lahat. Well, ako ang tagasuri ng Young Healer Competition na ito, ang pangalan ko ay Chang Wei, at ako ay kasalukuyang isang 12 grade healer ng North Empire Imperial Hospital. Ang Young Healer Competition na ito ay nahahati sa 3 bahagi, ang unang bahagi. Ang kompetisyon sa eliminasyon, na nag-iiwan ng 10 sa pinakamakapangyarihang tao. Ikalawang bahagi, ang nangungunang 3 kompetisyon, at ikatlong bahagi, ang labanan para sa una, pangalawa, at pangatlong lugar, sa loob ng 3 araw. Oh! I have to tell you all here, the entire competition, regardless of grade, because grades can be fake, is only about strength. Okay, I'll give you all half an hour to prepare, then follow me to the examination room. Makalipas ang kalahating oras, sinundan ni Lance at ng halos 50 iba pa ang examiner na iyon sa examination room, na nasa isang malaking research room sa Imperial Hospital. Sa ngayon sa silid ng pagsasaliksik na ito, mayroon ng 60 hanggang 70 tuyong props ng bangkay na nakahanay. Feel free to choose your dry corpse props. Every dry corpse props ay pare-pareho lang. Kapag sinabi kong simulan muna agad ang paggaling, ang 10 tao na pinakamabilis gumaling ang kukumplito sa unang round, at ang natitira ay atres sa kompetisyon. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, ito ay talagang sapat na simple, naisip ko na ang mga batang manggagamot ay magiging napakahusay, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay kasing simple ng pagtatasa ng klase ng healing department ng Marshall Academy. Ang hindi alam ni Lance ay bagamat ito ay mukhang isang simpleng kompetisyon, lihim na maraming pamilya ang nagbibigay pansin. Sa ngayon sa labas ng Imperial Hospital, sa isang malaking bulwagan, maraming mga likas na eksperto mula sa iba't ibang pamilya ang naghihintay doon. Ang kanilang layunin sa paghihintay dito ay natural na malaman ang mga resulta ng kompetisyon sa unang pagkakataon, at pagkatapos ay upang makita kung may pagkakataon na magtipon ng ilang taong may magandang talento para maging panauhin ng kani-kanilang pamilya. Mataas ang pangangailangan ng mga manggagamot, ang puntong ito ay sinabi na noon ni Elsa, ang pamilya ni Elsa, ang pamilyang nasa banal na yugto ng baitang, ngunit, ang pinakamalakas na manggagamot ay nasa ika-7 baitang lamang, may isip kung gaano kabihira ang mga manggagamot. Aniya, ang sinumang dumating para makipagkompetensya ngayon at walang pamilya sa likod ay tiyak na magiging target ng pagnanakaw ng lahat. Sa sandaling ito sa bulwagan na ito, narito rin ang isang likas na eksperto ng pamilyang Damon, isang mid-innate na eksperto ng pamilyang Damon, na tinatawag na Gavin Damon. Pumunta siya rito sa utos ng patriarch ng pamilya, upang tingnan kung siya ay mapalad at mag-imbita ng isang mahuhusay na manggagamot.
ang pinakamakapangyarihang manggagamot ng pamilyang Damon ay kasalukuyang 6 na grado lamang, ang 6 na baitang manggagamot na ito ay sadyang hindi kayang tugunan ang kahilingan ng pamilyang Damon, ang mga anak ng pamilyang humihingi ng kagalingan araw-araw, na pumipila. At ang antas ng isang 6 na gradong manggagamot ay itinuturing na mababa, isang 6 na antas na manggagamot ay ganap na hindi nakakapagpagaling ng isang pinsala sa antas ng isang likas na eksperto, at upang gamutin ang isang pinsala sa antas ng isang likas na eksperto, kakailanganin ng isa-isang 7 baitang manggagamot o mas mataas pa rin. Sana, sa terminong ito, maaari tayong mag-imbita ng mas makapangyarihang henyo sa pagpapagaling para sa aking Damon family. Ang aking Damon family ay talagang kulang sa mga manggagamot sa ngayon. Kung maaari tayong mag-imbita ng isang manggagamot na nasa ika-7 baitang o mas mataas. Master, that would be the best. Hindi pa lubusang gumaling ang kaliwang balikat ko simula nung nasugatan 3 taon na ang nakakaraan, sa tuwing kailangan kong lumaban ng matindi, naglalabas ito ng nakatagong sakit, hindi talaga ako makapaghintay na magtanong sa isang makapangyarihang manggagamot. Para tretuhin ako. Sa loob-loob ni Gavin Damon ay wala ng pag-asa habang tinitingnan niya ang mga likas na eksperto ng marami pang pamilya sa palasyo. Sa isang research room sa Imperial Hospital, si Lance at ang iba pa ay handa nang simulan ang kompetisyon. Lahat, sa aking dikta, maghanda, magsimula. Ang lahat ng mga kalahok ay agad na nagsagawa ng pamamaraan ng pagpapagaling. Siyempre, ang unang hakbang ay upang masuri ang problema. Nang madiagnose ang lahat, ito ay nagsiwalat na ang mga pinsala ng tuyong props ng bangkay ay nasa 6 na pin. Ang mga may lakas na mas mababa sa 6 na pin ay nakakunot ang kanilang mga kilay. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ang isang tao ay kailangang magkaroon ng lakas ng isang 6 na gradong manggagamot upang magamot ito. Ang ilang mga makapangyarihang may mas maraming paraan ay tinatansya na magagawang gamutin ito sa lakas ng 5 baitang, ngunit syempre, ilan lamang ito sa iilan, at ang isa na maaaring magkaroon ng napakaraming paraan, malamang na nag-aral siya sa ilang partikular na makapangyarihang mga manggagamot at nakakita ng isang halimbawa, si Lance, nag-aral siya kasama ang kanyang tiyuhin sa kanyang nakaraang buhay, ang pananaw na ito, paano ito maihahambing sa mga ordinaryong tao. Kaya naman, pinagaling ni Lance si Sarah, at kahit na ang 14 na grade healers ay hindi natuklasan ang sanhi ng sakit ni Sarah. Siyempre, ang sakit ni Sarah ay kabilang sa kategoryang mahirap at sari-saring mga sakit, hindi mga pinsala. Ang pananaw ni Lance ay higit na nakahihigit sa mga ganitong uri ng mahihirap at iba't ibang sakit. Kung makatagpo siya ng mga advanced na pinsalang iyon, si Lance ay hindi magiging katugma para sa mga may mga advanced na manggagamot sa lahat. Halimbawa, kung sinampal ng isang transcendent na likas na eksperto si Lance, maaaring hindi mapagaling ni Lance ang kanyang sarili ng walang lakas ng isang 11th grade healer, na hindi man lang magagamot ang mga pinsalang tinamaan ng mga transcendent na likas na eksperto. Hindi na kinailangan ni Lance ng 3 segundo para pagalingin ito. Ayaw ni Lance na magkunwaring kalaban at sadyang huminto ng oras, ngunit dahil gumaling na siya, agad na binawi ni Lance ang karayom. Wow! Ang tuyong bangkay na ginamo ni Lance ay biglang tumalbog. Tapos, sabi ni Lance, nagulat ang tagasuri, napakabilis, anong antas ng manggagamot ito? Nakita ni Chloe na natapos si Lance, nabigla ang kanyang puso, orihinal na si Chloe ay lihim pa ring iniisip sa loob na siya ang unang matatapos at pagkatapos ay ipakita kay Lance ang kanyang kasalukuyang lakas, na nagsisisi kay Lance na ginawa niya. Hindi siya gusto noon. Bagamat kasasabi pa lang ni Chloe na naisip niya ito, ngunit sa totoo lang ay medyo hindi pa rin siya masaya sa loob, kaya gusto niyang magpakitang gilas, hayaang manginig si Lance sa kanyang lakas, at bahagyang nagsisi. Noon. Pero, talagang mabilis na natapos ni Lance ang paggamot. Medyo tanga si Chloe Lewis sa mga sandaling ito, pinagpapantasyahan niya ang pagpapakita ng kaunti, ginawang manginig si Lance sa kanyang lakas, hindi ito maaaring mangyari. Ano ang pangalan? Tanong ng tagasuri kay Lance. Nag-isip sandali si Lance at sumagot, ang pangalan ko ay Windlight Cloud.
Hindi ibinigay ni Lance ang kanyang tunay na pangalan dahil nahati ang kompetisyon sa 3 araw. Ayaw ni Lance na magdulot ng anumang komplikasyon, kaya ipagpatuloy muna natin ang paggamit ng peking pangalan. Makalipas ang halos kalahating minuto, pumangalawa si Chloe Lewis. Nang matapos, tumingin si Chloe Lewis kay Lance, nang umiti sa kanya ng makahulugang ngiti. Pinandilatan ni Chloe si Lance, na para bang nagrereklamo siya na si Lance ay nagpapanggap na isang matchmaker. Bago magsimula ang kompetisyon, tinanong niya si Lance kung anong lakas niya, at si Lance ay nagsinungaling sa kanya at sinabing siya ay hindi ko alam. 648. Pagkatapos ng mga 3 o 4 na minuto, isa-isa, halos 10 sa inyo ay natapos na ang laro. The examiner said, sige, pwede tumigil yung mga hindi pa tapos, wala kang chance na makapasok sa second round. Gayunpaman, huwag kang ma-frustrate, lahat kayo na nakasali sa kompetisyon ay nagpakita ng inyong lakas. At sa ngayon, maraming tao ang naghihintay na sumipsip sa iyo sa pangunahing bulwagan ng Imperial Hospital. Bilang karagdagan, ang mga nakapasok sa nangungunang 10 ay hindi pinapayagan na umalis sa lugar ng Imperial Hospital hanggang sa matapos mo ang Imperial Hospital ay naghanda na ng mga silid para sa iyo, kaya maaari kang mag-aral sa iyong sariling mga silid upang maghanda para sa kompetisyon bukas. Na-promote, napakalakas nila, mabuti pang bumalik ka at mag-aral ng mabuti. Hindi nagulat si Lance, hindi nakakagulat na wala pang 50 tao ang nakikipagkompetensya ngayon, napakaliit ng bilang, kaya may direktang pagsulong pa rin. Ngunit ito ay naiintindihan, ang 10 na direktang umabant ay dapat na mga alagad ng mga makapangyarihang manggagamot, o sikat noon, kaya normal na ang direktang sumulong. Umalis sa research room ang hindi nakapasok sa top 10. Para naman kay Lance at sa 10 pa, nanatili sila sa pwesto at naghintay, at pagkaraan ng ilang minuto, dumating ang isang lalaki para pamunuan si Lance at ang 10 pa sa isang gusali ng dormitoryo sa Imperial Hospital. May nakalagay na pangalan sa pinto ng kwarto, balik kayo sa kwarto niyo isa-isa, bawal kayong umalis hanggat hindi pa tapos ang competition, at mas mabuti pa, wag na kayong lalabas ng kwarto niyo. Tanong ni Lance, bakit ganoon? Upang maging patas, hindi ka pinapayagang manloko o kung hindi man ay kumilos ng hindi patas sa anumang paraan. Si Lance ay walang magawa, si Bella at ang iba ay naghihintay pa rin sa kanya sa labas ng Imperial Hospital, ngunit ngayon ay hindi na sila makalabas. Naglakad si Lance sa unang silid, ang silid na ito ay may nakasulat na pangalan sa pinto. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Lance. Sumunod naman si Chloe Faceless. Faceless, katabi ko yung kwarto mo. Alam ko, gusto kitang makausap. Anong gusto mong pag-usapan natin? Maaari mo bang sabihin sa akin kung gaano karaming mga antas ng healer ang naabot mo? Sinabi ni Lance, 10 pin. Nagulat si Chloe. 10 pin, sus. Lance, akala ko mas makapangyarihan na ako sa iyo, pero gusto kong magpakitang gilas sa harap mo, para manginig ka sa lakas ko ngayon, para pagsisihan mo na hindi mo ako nagustuhan, sayang, parang ako ay narcissistic. Nalungkot si Chloe Faceless sa kanyang mukha. Walang mukha, malakas ka na. Magpahinga ka na, babalik na ako sa kwarto ko para mag-aral. Bumalik si Chloe sa kabilang kwarto at isinara ang pinto, nanlumo siya, sa sandaling ito, pakiramdam niya ay bumalik siya sa Martial Arts Academy. Si Lance ay parang nasa Martial Arts Academy na naman siya, masyadong malakas kaya hindi siya makatingin sa kanya, masyadong malakas kaya kailangan niya itong sambahin. Bago niya pinayuhan ang sarili na kalimutan ang tungkol kay Lance, si Lance ay ngayon ay tiyak na wala ng higit pa riyan, walang dapat ikabit, ngunit ngayon ay napagtanto niya na si Lance ay palaging napakalakas, ang lahat ay dahilan lamang para kumbansihin niya ang kanyang sarili na kalimutan ang tungkol kay Lance. Sa sandaling ito sa labas ng pangunahing bulwagan ng Imperial Hospital, maraming tao ang naghihintay, at lahat sila ay mga likas na eksperto. Sa sandaling ito, sumigaw ang isang lalaki, ang mga resulta ng kompetisyon ay lumabas na. Mabilis na sabihin, ano ang mga resulta? Bawat isa sa turn.
Tanong. Agad na inihayag ng isang lalaki, Young Healer Competition, unang pwesto sa ikatlong round, Wind Lightning. Pangalawang pwesto, Chloe. Ikatlong pwesto, Romana. Ikaapat na pwesto, Yang Bailao. Matapos isa-isang ipahayag ang nangungunang 10, maraming mga tao ang nagtanong, sino ang mga walang pamilya? Mabilis na sabihin. Ang unang lugar na Wind Lightning, na ang impormasyon ay hindi nagpapakita ng background ng pamilya, at ang iba sa nangungunang 10 ay may mga background ng pamilya. At saka, sa lahat ng contestant na hindi nakapasok sa top 10, mayroong higit sa 10 na hindi wala akong family background. Itong mga walang family background, sino sa mga pamilya mo ang makakapagsama sa kanila ay depende sa kani-kanilang kakayahan, lalo na sa first place Wind Lightning. Biglang gumalaw ang lahat ng pamilya sa palasyo, kasama na si Gavin Damon ng Damon family, na hindi makapaghintay na magtipon ng Wind Lightning. Gayunpaman, hindi pa niya dapat ito ang turn, dahil nagawang manalo ng Wind Light Cloud sa unang pwesto sa ikatlo. Bilog, tiyak na hindi masama, at ang ganitong uri ng lakas ay tiyak na magiging interesante sa lahat ng king level na pamilya, at anuman ang mangyari, hindi ito ang turn ng face level na mga pamilya, ngunit nagpasya si Gavin Damon na magbigay ito ay isang pagsubok. Umupo si Lance sa kanyang silid, at dahil hindi siya makaalis, naipikit lamang ni Lance ang kanyang mga mata at patatagin ang kanyang gitnang likas na kaharian. Hindi pumunta si Lance upang suriin ang healing technique, hindi na niya kailangang gawin iyon. At ngayon, ang mga tao sa iba pang siyam na silid ay pawang galit na nagre-review. Sa Starling City, sa isa sa mga mansyon. May balita mula sa Imperial Hospital, unang pwesto sa ikatlong round, mayroong isang lalaki na nagngangalang Wind Lightning, wala siyang family background, dali-dali mo siyang hanapin at siguraduhing madala siya sa aming pamilya. Inutusan ng isang lalaking may perpektong katutubo. Oo, matandang ninuno. Gayon din, mabilis na kumalat ang balita, at maraming pamilyang king level ang sumugod sa Imperial Hospital upang mahanap ang Wind Lightning. Upang mapanalunan ang unang pwesto sa ikatlong round, siya ay hindi bababa sa isang 8th grade healer, at ang pagiging napakabata at isang 8th grade healer ay sapat na para magsama-sama ang mga maharlikang pamilya. Sa Starling City, mayroong isa pang tirahan, ito ay itinatag ng mga eksperto sa Transcendent Innate ng Harrison family, dahil tanging ang mga Transcendent Innate na eksperto lamang ang makakapagtatag ng kanilang sariling tirahan sa Starling City. Ang patriarch ng pamilyang Harrison, sa ngayon, ay nag-uulat sa isang ninuno tungkol kay Lance. Ano na ang ginawa ninyo? Ang isang karakter na hindi gaanong mahalaga ay matagal nang nagagawa, at nabigyan siya ng pagkakataong pumasok sa likas, ano ang nagawa ng pamilya sa napakaraming likas na eksperto. Isang ninuno ng Harrison pinagalitan ng pamilya. Ang pinagalitan ng ninuno ay naging pabaya kami, hindi namin inaasahan na ang Lance na ito ay hindi inaasahan na makatuntong sa likas, kung hindi, ako ay personal na nag-aalaga sa kanya noong una, at hindi natin siya hahayaang lumaki ngayon at magdala ng mga nakatagong panganib sa kinabukasan ng pamilya. Sige, mabilis na lipulin siya, huwag mo na siyang hayaang lumaki pa, kung hindi, tiyak na magkakaroon ng malaking problema ang pamilyang Harrison sa hinaharap. Oo, matandang ninuno, ako mismo ang kikilos. Sa sandaling ito, isang likas na kapantay na lalaki ang tumakbo sa pasukan at nagsabi, Old Ancestor, pagkarinig ng unang balita mula sa Imperial Hospital, ang isa na nauna sa ikatlong round ng Young Healer Competition ngayong taon, nakakagulat siyang, wala akong family background, at marami ng pamilya ang magre-recruit sa kanya, Old Ancestor, ang Harrison family natin. Kumunot ang noo ng ninuno ng pamilyang Harrison habang sinabi niya, unang pwesto sa ikatlong round, iyon ay isang healer sa ikawalong baitang, at gaano man kahirap ang hinaharap, hindi ito bababa sa 10, isang manggagamot sa antas na ito. Ang walang background ng pamilya ay isang kayamanan, kaya huwag magmadaling hilahin siya. Ang aming pamilyang Harrison ay nawala ng isang maagang likas na master, kailangan naming hilahin ang taong ito sa aming pamilyang Harrison para makabawi sa kaunting pagkawala. 649. Oo, Old Ancestor,
papunta na ako sa Imperial Hospital. Agad na nagtungo sa Imperial Hospital ang ulo ng pamilyang Harrison. Naina si Lance sa kanyang silid nang may kumatok sa pinto sa labas. Binuksan ni Lance ang pinto, nakita lamang niya ang isang likas na eksperto na nakatayo sa pintuan, at siya ay katutubo ng huli. Ikaw? Tanong ni Lance, medyo kinakabahan, iniisip kong ang pamilyang Harrison ba ang nakarating dito. Hello? Wind Lightning? Ako ang pinuno ng pamilya Liang, ang pangalan ko ay Jonas Liang. Ah, Jonas Liang. Oo. May gusto ka bang makita sa akin? Ganito pala Windy, balita ko wala kang family background di ba? Ah, oo. Tumango si Lance. Na si Jonas Liang ay isang masayang tao, siya ang unang pumasok para hanapin si Lance, umaasa na siya ang unang magdadala kay Lance sa pamilya Liang. Wind Lightning, I wonder if you would like to join our Liang family and become a guest of our Liang family. Our Liang family is a face-level family, believe me, hindi mali ang pinili mo. Ah! Medyo nalilito si Lance. Kidlat ng hangin, ikalulugod mong maging panauhin ng ating Liang family. Tila naunawaan ni Lance na tiyak na nanalo siya sa unang pwesto sa ikatlong round, at ang taong ito ay dumating upang i-recruit siya at gusto siyang hilahin sa Liang family bilang panauhin. Umiling si Lance at sinabing, paumanhin, hindi ko isinasaalang-alang ang bagay na ito sa ngayon. Kidlat ng hangin, isipin mo. Oh, bumalik ka na. Well, kung napag-isipan mo na, dapat ikaw ang unang pumili ng Liang family natin Mabuti. Sa sandaling umalis si Jonas Liang, dumating ang isa pang likas na eksperto hindi nagtagal. Sa parehong layunin, ito rin ay isang pagtatangka na pagsamahin si Lance, na magalang na tinanggihan ni Lance. Wala pang isang oras, nakatanggap si Lance ng higit sa 10 pamilya ng mga likas na eksperto. Knock knock. May kumatok ulit sa pinto. Walang magawa si Lance, bagamat nakaramdam ng inis si Lance, kumatok pa rin si Lance sa pinto, mababaw na magalang, pagkatapos ng lahat, bawat tao na pumupunta upang tipunin siya ay isang likas na eksperto at titipunin lamang siya kung titingnan niya. Sa kanya, kahit gaano siya nakakainis, hindi niya kayang maglagay ng kahit anong mabahong palabas. Binuksan ni Lance ang pinto, at sigurado, isang middle-innate na lalaki ang nakatayo sa pintuan. Hello? Wind Lightning? Ako si Gavin Damon ng pamilyang Damon, pwede ba kitang makausap? Natigilan si Lance, pamilyang Damon. Medyo natahimik si Lance, kahit ang pamilyang Damon ay dumating para i-recruit siya, kung malalaman niya na ang Wind Lightning ay si Lance, iniisip ko kung paano gagawin ng likas na eksperto ng pamilyang Damon na ito. Pakiramdam. Hello. Tumango si Lance kay Gavin Damon. Senior Wind Lightning, balita ko wala kang family background, I wonder if you can now join a certain family and become its guest. Simpleng tanong ni Gavin Damon. Hindi pa. Sabi ni Lance. Tuwang-tuwa si Gavin Damon, abala sa pagsasabing, siguro kung interesado si Senior Wind Lightning na sumali sa ating Damon family, ang ating Damon family ay may napakagandang heograpiya, na matatagpuan sa gilid ng Tai Lake. Sinabi ni Lance, hindi na kailangang tawagin akong senior, ikaw ay nasa gitna ng likas na kalangitan, habang ako ay nasa mga huling araw lamang. Itinago ni Lance ang kanyang kaharian sa sandaling ito, itinago ni Lance ang kanyang kaharian sa paligid ng yumaong Hautian, na naging dahilan upang hindi siya iugnay ng mga tao kay Lance. Kung hindi, ito ay mas nakakagulat, napakabata, napakalakas sa talento sa pagpapagaling, kahit na sa larangan ng martial arts ng likas, ito ay tiyak na magiging kahindak-hindak. Siyempre, hindi nakikita ni Gavin Damon ang tunay na kaharian ni Lance, ngunit nanawagan pa rin siya kay Lance Sr., ang kanyang intensyon na pakiusap ay umaapaw, ibig sabihin, gusto niyang gamitin ang kanyang taos-pusong saloobin at taos-pusong paanyaya. Ngumiti si Gavin Damon at sinabi, Senior Wind Lightning, tiyak na magkakaroon ka ng magagandang tagumpay sa hinaharap bilang isang manggagamot, tama lang na tawagin kitang senior.
Sana lang ay isaalang-alang mo ang ating Damon family, kung ikaw ay handa akong sumama sa aming Damon family, tiyak na ituturing ka namin bilang isang panauhin. Upang sabihin sa iyo ang totoo, ang aming pamilyang Damon ay talagang gustong-gusto kang pumunta, ang aming pamilyang Damon ay napakakaunting mga manggagamot, ang pinakamalakas sa ngayon. 6 grades pa lang, at guest din siya, hindi pa namin alam kung kailan siya aalis. Kaya, Senior Wind Lightning, ine-expect ko pa rin na pag-isipan mo Nagulat ang puso ni Lance, hindi pala, ang pamilyang Damon ay kakaunti sa mga manggagamot. Ika-6 na baitang, masyadong masama iyon. Sabi ni Lance. Ay, oo. Ang aming pamilyang Damon ay talagang umaasa na magkaroon ng isang manggagamot ng 7 o higit pang mga grado na sumama sa amin, hindi ko itinatago sa iyo senior, ang lumang pinsala sa aking balikat mula sa ilang taon na ang nakalipas, naghihintay pa rin ako ng isang mas makapangyarihang manggagamot na sumali sa aming pamilyang Damon at hilingin sa kanya na gamutin ako. Nakakalungkot, hindi ka pagagalingan ng 6th grade healer mula sa pamilya mo. Nagbibiro si senior, hindi kayang pagalingin ng 6th grade healer ang mid-innate injuries ko. Ay nako, kumbaga, sabihin na nating Gavin Damon, dahil nandito ka, pagagalingan kita, tungkol sa pagsali sa pamilyang Damon, mamaya na natin pag-usapan. Nagulat si Gavin Damon, isang malaking karangalan na makatanggap ng aktibong paggamot mula sa Wind Lightning. Salamat. Maupo ka. Idiniin ni Lance ang kanyang kamay sa balikat ni Gavin Damon at idiniin ito ng ilang beses, at biglang nakaramdam si Gavin Damon ng pananakit sa kanyang balikat, tulad noong karaniwan siyang nagkakaroon ng seizure. Sinabi ni Lance, Gavin Damon, nakuha mo ang pinsalang ito mula sa daliri ng isang tao. Oo, talagang malakas ang Senior Wind Lightning. Hahangang sabi ni Gavin Damon. Nako, hindi mo naman kailangang sumigaw ng tigi-isang senior, mas bata pa nga ako sa'yo nahihiya akong sumigaw. Awkward na ngumiti si Gavin Damon. Inilabas ni Lance ang pilak na karayom at dahan-daang tumagos ng mas malalim sa mga kalamnan ng balikat ni Gavin Damon, naramdaman ni Gavin Damon na unti-unting nawawala ang sakit sa kanyang balikat, pagkaraan ng mga ilang minuto, sinabi ni Lance, sige, gagaling ito sa loob ng ilang sandali. Araw. Wow! Karapat-dapat na maging una, kahanga-hanga. Ang sinumang manggagamot sa itaas ng ika-8 baitang ay makakapagpagaling nito, wala. Tinatreto ni Lance si Gavin Damon dahil ang apelyido ng lahat ay Tang, at bagamat hindi pa nakabalik si Lance sa pamilyang Damon, hindi masyadong malupit si Lance sa pamilyang Damon. Kung gayon, senior, tungkol sa I haven't planned on going to any of the families yet, and I'm sorry, but you're not the first person to call on me. Bueno, pag-isipan mo iyon, at salamat sa pagpapagaling mo sa dati kong sugat. Walang anuman. Kung ganoon ay aalis na ako, hindi na kita guguluhin pa. Umalis si Gavin Damon, bagamat hindi pumayag si Lance na sumali sa pamilyang Damon, ngunit ito rin ay nasa kanyang inaasahan, ang talento ni Lance ay magiging interesante sa isang pangkalahatang pamilya, kaya hindi na ang pamilyang Damon na kumuha ng isa pa. Sinusubok lang niya, at naramdaman din niya na nakuha niya ito nang gumaling ang sugat sa balikat niya. Pagkaalis, sinabi ni Gavin Damon sa loob-loob, ang kidlat ng hangin ay talagang isang mabuting tao, napakabuti kung ang aking Damon family ay may isang napakahusay na anak. 650. Si Lance ay nakatayo sa pintuan ng silid, ngunit si Chloe sa susunod na silid ay hindi nabalisa, sinusubukan niyang mag-aral, nakita ni Lance sa bintana na si Chloe ay may hawak na parang isang taong papel sa kanyang kamay, ginawa niya. Hindi niya alam kung ano ang pinag-aaralan niya. Kumatok si Lance sa pinto, at binuksan ni Chloe ang pinto. Napakasipag. Ngumiti si Lance. Pinandilatan ni Chloe si Lance at medyo masama ang loob na sinabi, paano ko may kukumpara sa iyo, isang pervert, na isa ng 10 gradong manggagamot. Hindi ba't malapit ka ng mag-8th grade, kahanga-hanga? Sabi ni Lance.
Akala ko nalampasan na kita, but forget it, I don't want to talk about it. Sabi ni Lance, hindi ka takataka na natauhan ka at biglang wala kang pagmamahal sa akin, hahaha, kaya akala mo nalampasan mo na ako. Tama, kaya kinumbinsi ko ang sarili ko na hindi ka kasing galing ng inaakala ko, hindi ko kailangang obsess sa'yo na parang Diyos, I should go after my own happiness. But I didn't expect that I was mali, ganyan ka talaga kagaling, kahit anong sulong ko, lagi mo akong pinapasamba, hindi kayang lampasan sa harap mo. Sinabi ni Lance, kaya, wala ka ng dahilan ngayon para kumbansihin ang iyong sarili na ihinto muli ang pagkahumaling sa akin. Ako, hindi ko alam. Bumantong hininga si Chloe. Sinabi ni Lance, sa totoo lang, palagi mo akong gusto noong nasa Martial Arts Academy ako, at mabibigo lang kita, medyo nagigilty ako sa loob, kaya umaasa pa rin akong mahanap mo ang sarili mong kaligayahan, huwag kang mahuhumaling sa kapatid. Alamat lang si Kuya. Paf! Tumawa si Chloe Lewis at galit na sinabi, narcissistic. Gayunpaman, kailangang humanga si Chloe sa loob, napakalakas ng pamamaraan ng pagpapagaling ni Lance, at napunta pa siya sa gitna ng likas, isang dobleng disiplina. Henyo, tila isa talaga siyang alamat. Nakahanap na ng dahilan si Chloe Lewis para kumbansihin ang sarili na hindi na siya nahuhumaling kay Lance, ngunit ngayon, tila nahuhumaling na naman siya. Tumingin si Lance kay Chloe, maganda nga siya, at ngayong tumaas na ang kanyang level, mas matindi na naman ang kanyang alindog kaysa noong siya ay nasa Martial Arts Academy. Sa sandaling ito, may sumigaw sa labas, nakapasok na ba ang Wind Lightning? Sinabi ni Chloe, may darating na maggrupo muli sa iyo, kaya bilasan mo. Oh! Lumabas si Lance sa silid ni Chloe Lewis, at nakita niya ang isang matandang lalaki na may likas na talento na nakatayo sa harap ng kanyang silid. Nagulat si Lance, isang innate perfection, ito ang unang taong ganito kalakas na lumapit sa kanya. Ikaw? Tanong ni Lance. Hello, Wind Lightning? Ako ang patriarch ng pamilyang Harrison, ako si Harrison Chinghe. Sabi ng matandang lalaki na isang innate great perfection. Nanginginig ang katawan ni Lance, hindi sinasadyang iniisip na hinabol siya ng Harrison clan dito. Ano ang gagawin? Sinasadyang iniisip na hinabol siya ng Harrison clan dito. Ano ang gagawin? Ang innate great perfection, ay wala pa sa antas si Lance na naghahanda para sa kamatayan ay magagarantiya lamang na hindi siya magiging pinatay ng late innate, at one-on-one pa rin ang premise. Ngunit ngayong narito na ang innate great perfection ng pamilyang Harrison, hindi makakatakas ang sinumang Lance. Ngunit sa susunod na sandali, palihim na sinabi ni Lance, hindi, nakasuot ako ng maskara ng balat ng tao at itinatago ko ang aking kaharian, imposibleng matukoy ang pamamaraan ng pagtatago ng aking kaharian maliban kung ako ay lampas sa katutubo, walang dahilan. Para sa pinakamalakas na tao ng pamilyang Harrison na mahanap ang kanilang daan dito. Gaya ng inaasahan, Harrison Clan Light Cloud, maaari mo bang kausapin ang aking asawa? Napatingin si Lance sa pinuno ng Harrison Clan na nalilito. Nandito rin kaya siya para hilahin ang sarili niyang timbang. Sige. Walang magandang sasabihin si Lance. Wind Lightning, balita ko wala kang family background diba? Tama. Kung gayon, iniisip ko kung papayag ka bang maging panauhin ng aking pamilyang Harrison. Tanong ng ulo ng pamilyang Harrison. Napangisi si Lance sa kanyang puso, kung alam niyang ang taong nakatayo sa kanyang harapan ay si Lance, iniisip ko kung ano ang mararamdaman niya. Sinabi ni Lance, paumanhin, sa kasalukuyan ay wala akong planong sumali sa anumang pamilya, gusto ko lang makipagkompetensya sa kapayapaan at tahimik. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, ngunit sa palagay ko ay hindi ito makakaapekto sa iyong kompetisyon. Si Lance, nakalimutan kong sabihin, ang aking pamilyang Harrison, ay isang pangkalahatang antas ng pamilya ng North Empire. Sundalo, punong ministro, sergeant, at king, natatakot ako na hindi ka insultuhan ng aking Harrison family. Ngumiti si Lance, pangkalahatang antas, makapangyarihan ba ito?
Ngunit narinig ko na ang iyong pamilyang Harrison ay medyo whatchamacallit. Maaari mo ring sabihin ang dapat mong sabihin. Sinabi ni Lance, "Oh, narinig ko na ang iyong Harrison family ay niloko ng isang maliit na lalaki na nagngangalang Lance, na pumatay sa marami sa iyong mga anak na lalaki at babae, at narinig ko rin na isang Lance ang pumatay ng isang inate, hindi ko alam kung may ganyan. Kung may ganyan, medyo naghihinala ako sa Harrison family mo, paano pa rin magiging ganito ang general family? General level family man o hindi ah. Ito ay masyadong mahina. Ang ulo ng Harrison clan ay mukhang pangit at ngumuso, sino ang pinakikinggan mo, kalokohan, kung sino man ang maglakas loob na magsalita ng walang kaparerekon, mag-ingat ako magiging bastos ako sa kanya. Wind lightning, mas mabuting huwag kang maniwala sa mga ganong salita, imposible. Sige, payag ka man na sumali sa aking pamilyang Harrison o hindi, tinanong kita sa huling pagkakataon, bagamat ikaw ang una sa ikatlong round, ngunit ito ay ikatlong round pa lamang, magkakaroon ng pangalawang round bukas, at isang ikatlong round kinabukasan. Ang ikalawang round bukas, sa pagkakaalam ko, hindi bababa sa 10 sa kanila ang direktang na-promote, at maaaring hindi ka makakuha ng anumang ranggo bukas. Ngayon ay kung kailan ka pinakamahalaga, sa tingin ko dapat tumigil ka sa pagpili at pagpili. Hey, sorry. Walang utang na loob. Ngumuso ang ulo ng pamilyang Harrison, tumalikod at naglakad palayo. Tiningnan ni Lance ang figure ng ulo ng pamilyang Harrison at sinabi sa kanyang puso, "Silly, ako talaga si Lance, pumunta ka pa para i-recruit ako para sumali, hindi ka ba natatakot na nanalo ang mga patay na kaluluwa ng iyong pamilyang Harrison? Huwag kang magpahinga, hahaha." Ang pinuno ng pamilyang Harrison ay bumalik sa isang mansyon. Isang malakas na lalaki na lampas sa katutubo ang nagtanong, "Sino iyon, handa ba siyang maging bisita ng Harrison family?" Ancestor, ang brat na iyon ay lumipat pa ng tungkol kay Lance at nag-alinlangan sa lakas ng ating Harrison family, sa sobrang galit ay hindi na ako nag-abalang kausapin pa siya. Nagalit ang ulo ng pamilyang Harrison. Ang isa pang likas na master na nakatayo sa tabi ng bulwagan ay nagsabi, "Ang walang utang na loob na bagay na ito, kung makapasok ako sa nangungunang 10 ng ikalawang round bukas, kakainin ko si Siyang ng buhay." Alam ng lahat na bukas, ang disipulo ni Master Liu Qiang, ang disipulo ni Master Hunter, at ang disipulo ni Master Liu Qinghua, lahat sila ay lumahok sa Young Healers Competition ngayong taon, at sila ang nasa nangungunang 3 sa Young Healers Competition ngayong taon. World, nanalo sa unang pwesto sa ikatlong round, tulad ng inakala niyang siya na ang naging kampyon, personal na hinanap siya ng aming padre de pamilyang Harrison, ngunit hindi pa rin siya nagpapasalamat na sumali kaagad, at sobrang 7 pa rin at 8. Sa hapon, nakatanggap pa rin si Lance ng maraming tao na dumating para i-recruit siya, at lahat sila ay tinanggihan ni Lance. Sa labas ng gate ng Imperial Hospital, nalaman nilang 3, si Bella, na hindi sila pinapayagang lumabas ng Imperial Hospital sa panahon ng kompetisyon, at dahil alam nilang hindi agad lumabas si Lance, umalis muna sila. At nanatili sa isang inn sa Starling City. Oh,